Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa bawat kabanata ng Putagterang Pinoy. Sa gitna ng muling pagkikita ng mag-ina, pumalot ang katahimikan. Tumulo ang luha ni Marites habang nangihinig ang boses. Saan ka pupunta, Nay? Napahinto si Tinding. Mabagal siyang humarap, parang biglang napura ang lahat ng galit sa puso niya nang marinig ang salitang inay. Ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Kahit puno ng bigat ang dibdib. Napakasarap sa pakiramdam na tawagin mo akong nanay. Tugon nito, isang mahigpit na yakap ang sumunod, parang sandaling nabuo muli ang pamilyang minsan na winasak ng kasinungalingan. Si Tanggol, si Marites, si Tinding, nagyakapan, isang iglap ng kapayapaan sa gitna ng bagyong paparating. Samantala sa ospital, habang walang malay si Pilar, tuluyan na nabasag ang katahimikan. Isang kamera ang bumagsak. Sumisigaw si Olivia, galit na galit. Kinamit niyo ang pamamaril sa mama bilang panakiputas. Ngunit isang malamig na tinig ang tumapo sa lahat. Kung may kasalanan si Pilar, dapat lang siyang mamatay. Iyon ay mula kay Don Gustavo. Walang bakas ng panghihinayang kahit kay Olivia. Pero ang pinakamatinding eksena ng gabing iyon, tahimik na pumasok si Gustavo sa silid ni Pilar. Nakatayo ito sa gilid ng kama, may hawak na patalim. Hindi ka na magigising pa, Pilar. Tugon nito. Ang liwanag ng ospital ay tumama sa matalim na kutsilyo. Malamig, mapaninlang, mapanganib. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, papalabas na sana si Tinding nang harangin sila ni Ramon. Tinding, dito muna kayo mamalagi. Ligtas kayo rito. Ngunit mariing tumanggi si Tinding. Buo ang loob. Ikaw ang sumira sa buhay ng anak ko at hinding-hindi ko yun makakalimutan. Galit na sumapat si Don Julio. Ikaw pa ang may ganang magmataas. Ngunit hindi na tinag si Tinding. Matalim ang kanyang sagot. Hindi ko kailangan ang tulong niyo. At tuluyan na siyang lumisan. Tangan ang bangungot ng nakaraan. Dala ang paninindigang hindi kailanman bibitaw. Sa labas ng mansyon, nag-usap ang mag-amang Ramon at Tanggol. Kapag nakaupo ka sa pwesto, maproprotektahan natin ang negosyo. Paniniguro ni Ramon. Malamig, kalkulado. Tumakbo ako para sa bayan, hindi para sa inyo. Mariing tugon ni Tanggol. Galit na sumigaw si Ramon. Pinatakbo ka namin para sa pamilyang ito. Pero hindi na siya pinatapos si Tanggol. Alam ko kung bakit ako tumakbo, sagot nito at iniwan sa ere ang ama. Samantala, pinagsabihan siya ni Don Julio na itutuloy nila ang kanilang negosyo kahit hindi sumang-ayon si Tanggol. Ngunit nagliyab sa galit si Tanggol. Sige, kung ipagpapatuloy niyo yan, ako ang una niyong makakabangga. Nagalit si Ramon sa inasal ni Tanggol. Wala ka ng respeto kay Papa. Tugon nito, ngunit hindi nagpatinag si Tanggol. Kapag ako ang nanalo, puputulin ko ang daloy ng droga sa Maynila, kahit pamilya ko pa kayo. Tugon nito, dito nagsimula ang digmaan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa prinsipyo. Ang pagkikita ng dalawang mundo, nakita na si Tanggol at Don Gustavo. Tahimik na lumapit si Don Gustavo, inilapit ang kamay sa pisngi ni Tanggol. Apo pala kita, tugon nito. Ngunit tinabig ito ni Tanggol, hindi kita kadugo, kayo ang pumatay sa kapatid ko. Umalis siyang walang baling tanaw. Naiwan si Gustavo sa pagkabigla, ngunit isang sampal mula kay Tinding ang tumapos sa eksena. Sa mundong ginugulo ng kasinungalingan, kasakiman at karahasan, may mga pusong pinipili ang tama, kahit sariling pamilya ang kailangang banggain. Si Tanggol, tanga ng apoy ng katarungan, handang sumuong sa digmaang walang kasiguruhan. Sa bawat yakap at sampal, sa bawat pangakong binitawan, malinaw ang katotohanan. Hindi lahat ng magkadugo ay iisa ang puso at prinsipyo. Habang umiikot ang gulong ng kapangyarihan, may mga lihim pang sasabog at may mga sugat pang hindi maghihilom. Dahil sa laban na ito, dugo ang katapat, ngunit prinsipyo ang tunay na puhunan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayo nakaantabay sa mga susunod na kabanata ng FB Chase ang Batang Quiapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.